araw sa inyong lahat. Ako si Angelet Espinosa Malubay. Nandito po tayo sa mismong sentro ng St. Bernard, Southern Leyte. So malapit po tayo sa mismong terminal ng St. Bernard o Himatagon. So mula po rito, pupunta po tayo sa iba't ibang lugar dito sa St. Bernard. So dadalhin ko po kayo sa ilang mga lugar na pwede nating puntahan at pasyalan sa St. Bernard. So tara! Good morning everyone! Good day again! So nandito na po tayo sa Libas Footbridge, sa Libas, St. Bernard, Southern Leyte. So tara, samahan niyo ako. So ewan ko lang kung maririnig sa camera natin or sa video natin yung lagaslas ng tubig. Pero nandito na tayo sa mismong tabi ng ilog ng Libas. So tara! Excited na din ako kasi matagal na akong di nakakapunta rito. So marami siya nakapark na motor kasi parang bawal nang dumaan yung mga motor sa may mismong footbridge. In fairness, meron silang solar light para sa gabi. So ito yung ina-amaze ko kasi nung dating pumunta ako rito, medyo may mga sira-sira pa yung daan, pero ngayon parang na-rehabilitate na siya, maayos na siya. So kaya siguro parang stick na din sila na di pwedeng daanan ng mga motor o mga mabibigat na bagay para hindi agad masira yung daan. So ito nagko-connect sa Katmon tsaka sa Libas. So nakikita ninyo. So ito rin yung isa sa mga lugar na paborito ng mga tao rito sa St. Bernard. Kung saan dito sila naliligo, yung mga estudyante, yung mga bata, yung mga magulang, nagpipiknik sila rito. So medyo mataas talaga yung mismong footbridge. Nakaka-proud kasi na-maintain talaga nila, naayos nila. Kasi dating punta ko rito, sira-sira pa siya. Pero ngayon, wow! So, eto. So, dito sa part na to, dito sa part na to, ito yung paboritong spot kung saan naliligo yung mga tao. Kasi, yung nakikita niyong bato dyan sila tumatalon para mag-dive sa bandang lalim. Ngayon kasi, para nagsisimula na yung summer, kaya yung tubig dyan, hindi na masyadong malalim. Pero normally, malalim talaga yung tubig dyan. Pero ngayon kasi nga, nagsisimula na nga yung summer, kaya konti na lang muna yung tubig. So, dyan sila tumatalon, mula sa kahoy na yan, o sa baba ng kahoy na yan, papunta dun sa ilalim. So again, nandito po tayo sa Libas, Southern Leyte, Libas, St. Bernard, Southern Leyte, Footbridge. Ngayon po, nandito po tayo sa Atabay Resort na makikita sa Himus-Unan, St. Bernard. So papasukin natin siya, isa siya sa mga lugar na pinupuntahan ng mga tao, hindi lang ng taga St. Bernard, pati ng taga ibang lugar para maligo. So ito ay isang spring resort, kaya tara, silipin na natin. So, eto siya. Meron siyang parang fish pond. Kasi nga, yung tubig nila galing sa ilalim ng lupa. Kaya ginagawa nila, pinapalabas nila sa mismong pool nila. Tapos yung sobra naman, napupunta na sa kanilang fish pond, which is dual purpose talaga. Kasi aside sa, ito ay para sa paliguan ng mga tao, yung tubig naman sobra, pinupunta nila sa fish pond nila. Tapos, meron pang palayan. So, eto. So, eto ay para sa public area. So, yung entrance po dito ay 30 pesos. So, pwede na kayong maligo dito sa worth na 30 pesos ninyo. Sobrang worth it po. So, merong, dito banda, medyo malalim siya. So, doon naman, hindi siya malalim. So, pwede sa mga maliliit na bata. Dito, medyo malalim na. Good for adults na siya. So, dito for public yung 30 pesos. Tapos, kung gusto nyo naman pong magkaroon ng private time o gawing private area to. So, meron tayo dito banda. So, meron ditong pool. Ang mas masaya din dito, mas maganda din dito is
meron siyang kiddie pool na merong bubong para hindi masyadong mainitan yung mga chikiting o yung mga bata natin. So, eto. Yung last time na tinanong ko si sir, so 1.5 po yung renta dito banda. So, kasama dito yung parang stage nila, kasama na yung videoke, kasama na yung mga upuan, mga mesa. Tapos, itong kiddie pool na meron siyang padulasan, good for the kids. Tapos, meron pa pool para sa mga adult. So, dito banda, hindi masyadong malalim. Saktong-sakto. Dito naman, malalim-lalim na siya, mga 5 feet, 6 feet, ganon. So, good for events po siya. So, last time nga nung birthday ng anak ko, dito kami nag-birthday party. So, again, ito po yung Atabay Resort na makikita sa Himus-Unan, St. Bernard, Southern Lake. Nandito na po tayo sa Spring Resort na makikita pa din po sa Himus-Unan, St. Bernard. So, titingnan na natin ang mismong loob. So, meron siyang pagkapormang Taoist temple yung harapan niya. So, hindi mo siya mapagkakaila sa ibang identity ng mga resort dito sa St. Bernard. So, tara! So, paglalakad mo pa lang dito, good for picture taking na siya kasi makukulay yung nasa bandang gilid-gilid ng daan. Sabi ni sir, marami ng dahon kasi tiglagas na ng ng mga dahon ngayon. Tsaka magang maaga pa, hindi pa siguro sila tapos na mag-walis. Okay. So, yung entrance po dito is 50 pesos po. Tapos, kung gusto nyo mag-arkila ng mesa, magbabayad po kayo ng 200 pesos. Tapos meron naman po tayong mga available na cottages dito. Meron tayong 400, meron tayong 600, tsaka kano ulit yung Gia? 700 na cottages. So ito siya. So meron tayong pool rito. Medyo malalim siya. So may forma siya ditong barko. At dito nagagaling ang tubig, dali Gia. So, mula sa ilalim ng lupa na nilagyan nila ng hose. Ayun. So, good for the family talaga. So, aside sa mga cottages na meron po sila rito, meron po din silang offered na bahay po para sa buong pamilya o buong barkada. So, kunwari gusto nyo mag-overnight rito kasi ang sarap talaga mag-overnight rito kasi malayo na siya sa mismong barangay. As in, feel mo talaga yung nature dito. So, meron tayong tag 3,000 para sa buong pamilya na po to. Or barkada at 10 person po. So, ito siya. Cabin. So, worth 3,000. So, yung check-in po dito, 12 p.m. up to 12 a.m. po yung check-in dito nila. So, ito worth po siya 3,000. So, hindi na natin bubuksan ng loob kasi delikado. Baka makasuhan tayo ng trespassing. So, pupuntahan po natin kung wala kayong 3,000 po, kung kasama nyo lang yung partner nyo sa buhay o isang kapatid o dalawang kapatid mo, meron din po siyang available na budget friendly po. So, ito. Ang cute niya po. Ito. So, tag 1,000 lang po to. 1,000, good for 24 hours na po siya. So, meron tayong isa, dalawa, tatlong cottage na pwedeng tulugan. Cute po siya. So, good for aesthetic. So, pasensya na po sa dahon. Actually, yung mga dahon pong ito, nakakapagpadagdag po sa magandang view ng nature, ng resort nila po. So, mapapansin ninyo, maraming puno. Kaya sigurado, paggabi, malamig talaga rito. Parang sarap magtumambay rito. Kasama kapatid, o di kaya husband nyo, wife nyo, o di kaya girlfriend or boyfriend nyo. So, ito siya. Feel na feel mo yung ambience ng kabundukan. Nandito po tayo sa ibang footbridge na naman po na makikita sa St. Bernard. So, hindi lang po isa yung footbridge dito sa St. Bernard, hindi rin dalawa, kundi 3 footbridge. So, ito yung isa sa mga footbridge, pangalawang footbridge ay papakilala ko sa inyo. So, makikita po siya sa Katmon pa din, malapit. So, ito yung tulay connecting Katmon
o nagdurugtong sa Katmon at saka sa Old Hinabian. Tinatawag siyang Old Hinabian kasi yung mga tao doon tsaka mga bahay doon nirelocate na. Dinala na sila sa ibang lugar. Merong pa bahay doon kasi yung mga bahay na nasa Old Hinabian malapit siya sa paanan ng bundok. So, medyo delikado. Kaya kung mapapansin ninyo, yung daan na to, di masyado siguro renovate kasi nga, yung kabilang barangay dito, yung mga tao dito, naninirahan na talaga sa bagong Hinabian or New Old na makikita sa Mahika. So, ito siya. Medyo nakakatakot siya. Yung photographer or yung cameraman ko, ayaw nang lumapit. So, malayo lang siya. Nasa entrada lang siya sa mismong tulay. Kasi natatakot nga daw siya. Di niya kaya. Kasi yung daan niya mismo, yung sahig, is kahoy siya. Tapos yung gilid-gilid hawakan, malaking alambre ba tawag dito, ano. Basta ito. Tapos parang, ewan ko kung kalawang ba siya o ito yung kulay ng, ano, tira. So, ito siya. So, going. So, nako, meron nagmumotor. Parang natakot ako kasi may nagmumotor. Mabigat yun. So, eto, again, makikita siya sa Katmon, padugtong sa Old Hinabian. Nandito na po tayo sa pangatlong footbridge na makikita sa Tambis. Itong footbridge na to, nagdurugtong siya sa Tambis at saka sa Old Ginsaugon. So, kung matatandaan ninyo, noong nakarang 2016, may trahedyang nangyari rito or sa bandang dyan na lugar. Yung Ginsaugon, yung mismong barangay ng Ginsaugon, ay natabunan ng putik o lupa, landslide. So, till now, so binigyan ng nilagyan ng footbridge dito para sa mga magsasaka na may mga palayan o mga kahoy na nandun sa bandang lugar. Dati, puro putik at lupa lang yan. Pero umabot ng maraming taon since 2024 na ngayon, kaya natubuan na ng mga halaman. So, every year, especially sa death anniversary ng landslide na yon, pupunta ang maraming tao rito para magdasal at alalahanin yung mga namayapa nilang pamilya. Marami ding nakasurvive yung mga estudyante na nag-aaral sa ibang lugar o yung mga mamamayan na nagtatrabaho sa ibang lugar, kaya binigyan sila ng pamahalaan ng relocation site kasi delikado nga ang lugar na to. Hanggang ngayon, pinagbabawal pa rin ang pagtira sa bandang lugar dito kasi nasa paanan siya ng bundok. So, imagine ninyo o isipin ninyo, year 2024 na ngayon, pero mababakas pa rin sa bundok yung landslide. So, grabing trahedyang nangyaring yon. Maraming tumulong, hindi lamang lokal na pamahalaan ng tumulong during that landslide, kundi pati na ang buong lungsod, buong probinsya, at buong mundo. Dahil sobrang laki ng trahedya na nangyari sa panahong yon. So, maraming tumulong para makapag-rescue. So, ito siya. Okay pa naman ang daan, hindi pa masyadong sira. Kasi maraming nang bumibisita rito every year. Hindi talaga makakalimutan yung trahedyang nangyari na yon. Sobrang nakakakilabot. So, ito, yung daan. Punta tayo sa isa sa mga destinasyon na paborito ko, ang Hindagan Falls. Pero dahil nadaanan na natin to, ito yung mga puno sa gilid ng daan na nasa Panyan St. Bernard. Connecting o dugtong ng Panyan tsaka Himbangan. So, huminto muna tayo para ipakita ko sa inyo ito. So, napakaganda sana siguro kung ganito yung mga daanan ng buong Pilipinas. Yung sa gilid ng daan may mga puno. Pero siguro pipiliin natin yung mga puno na hindi agad mabubuwal pag may bagyo para iwas abala sa mga motorista. So, tingnan nyo, napakaganda ng hangin dito. Kung alam nyo lang, kung mararamdaman nyo lang, napakaganda ng hangin dito. Tapos, hindi mainit yung kalsada o yung mismong daanan nila kasi may lilim yung puno. So, maraming puno dito hanggang sa bandang dulo bago siya lumiko. So, napakaganda dito mag-picture taking. Minsan nga meron dito nagpi-prenup. So, maganda pag-picturean dito sa gitna. So, wala pa masasakyan. So, eto. Maganda siyang pag-picturean. So, again, makikita nyo siya sa Panyan, papuntang Himbangan. Nasa highway lang siya. So, andito na tayo sa Hindagan Falls Mountain Resort. So,
Ewan ko kung naririnig ninyo, pero malakas talaga yung tunog ng lagaslas ng tubig mula sa Mountain Resort. So, papasukin na natin. So, matagal-tagal na ako di nakakapunta rito. Actually, excited na ako pumasok rito. Sis, ang tagal ko na bago nakapunta ulit rito. So, dali. Ayan. So, nakapasok na kami sa mismong loob ng Hindagan Falls. So, that time, may mga tao nang nasa loob. Kasi araw ng ano yun eh, ng Sabado. Hindi na ako kasi nagsasalita habang umiikot kasi nahiya na din ako kasi medyo marami-raming tao nang lumalangoy tsaka ando na sa kabilang cottage. Marami silang offered na cottages na nasa palibot lang. Kaya no worries kung kunwari marami kayong pamilya, nag-reunion kayo, ganon, or marami kayong mga classmates nyo, ganyan. Kasi napakarami talagang cottages mula sa baba na malapit sa mismong pool hanggang sa bandang taas. So good for siya talaga, reunion or mga ganyan. Pero mahirap siguro pag nagpa-games kasi halos puro bato tsaka concrete na semento yung makikita mo sa palibot. So kung may mga bata tayo, bantayan natin maigi. Pero ito meron siyang kiddie pool. May pool siya na malapit sa cottages na pwedeng doon natin lagay yung mga chikiting natin, yung mga bata natin, maliliit, para madaling mabantayan. So, meron pa talaga siyang pataas. So, kung mapapansin nyo, marami talagang cottages sa gilid, mula sa baba hanggang doon sa pinakataas na part. Yan. Kasi marami ding hagdan. So, hindi siya pwede sa mga bata pag hinayaan natin kasi marami siyang hagdan. Tapos yun nga, konkreto, semento, tsaka bato-bato. Sa totoo lang talaga, gusto ko talagang maligo that time. Kaso hindi ako nakapagdala ng ng damit panligo. Kasi wala na akong planong maligo din that time. Kasi that afternoon, kailangang makapag-edit na ako for the campus journalism vlog. Yun. So, ang ganda na tingnan, nasa bandang taas na kami, pinakatuktok na bali na pwedeng puntahan. Kasi may mas tuktok pa nito. Kaso, off limits na. Tapos malamig yung hangin tsaka tubig. Kasi di ba pag combination ng malamig na hangin tapos may tubig pa. So, yung simoy ng hangin talaga, mas lalong lalamig. Ayan. So, ayan, tubig mula sa taas. Then, going pababa. Nagtanong din kami kung may overnight. Wala pa siyang overnight. Di ko alam kung bakit. Di pa siya available for overnight. So, dati, yan yung talaga, yung pinakaunang paliguan, yung kanina. Tapos ngayon, yan, yung original talagang paliguan. Tapos, ang na-renovate na nila, doon naman sa kabila. Maraming tumatalon doon, bande. Dati. Pero, delikado na. Galing. So, yan. So, marami siyang pagbabago mula nakapunta ako. Matagal-tagal na kasi ako hindi nakabalik rito. Kasi una sa lahat, di kami naliligo doon kasi yung anak ko is may autism. Delikado pag naglalakad o takbo-takbo, akyat-akyat. Kasi nga, puro halos konkreto lahat. Parang wala akong natapakang lupa, puro semento tsaka bato. Kaya hindi siya friendly sa may mga anak na may autism na, tapos hyper, or mga toddlers. Pero pertaining naman kung baby yung anak nyo, tas ligo lang, yun nga, may kiddie pool siya, malapit lang sa cottages. Tapos hindi mo mararamdaman yung impact pa na, kasi ang lamig talaga ng tubig, para nilagyan siya ng yelo. Ayun. So, makikita dyan ang gagaling ng tubig, pababa siya. Tapos malakas talaga yung tunog ng tubig. Kaso naka-mic ako that time habang umiikot. Pero hindi ako masyado nagsasalita kasi nakakahiya. May mga tao na sa palibot. Ayun. So, malakas yung tubig dyan. Lalo na siguro kung ulan-ulan. Kasi that time nung umikot kami, talaga, mainit na yung panahon. Super. Guys, sobrang init. So, pauwi na kami, pero napagpasyahan namin huminto muna para ipakita sa inyo yung napakagandang view rito. So, bandang doon, makikita nyo yung San Juan. Tinatawag din siyang
Kabalian. Ngadto Gia. Oh, yeah, doon. So, yun, makikita doon yung San Juan o tinatawag din Kabalian. Dito naman banda, makikita ang Saint Bernard o Himatagon. So, dati-rati yung Saint Bernard, tinatawag siyang Himatagon. Isa lang siyang barangay na parte ng San Juan or Kabalian. So, bale, yung Himatagon o tinatawag ng Saint Bernard, barangay lang siya. Kasama lang siya sa Kabalian. So, sa sobrang laki ng Himatagon, kasi barangay lang nga lang siya, napagpa siya na ibukod o hiwalay ang Himatagon sa Kabalian. So, inaprubahan nito ni Governor Bernardo Torres. Kaya nung mahiwalay o mabukod ng Himatagon, iniba na nilang pangalan. So, lahat halos ng taga-Himatagon o taga-Saint Bernard, napagpasya nila na imbis Himatagon ang itawag sa lungsod ng Saint Bernard, tinawag itong Saint Bernard. Galing sa pangalan ni Governor Bernardo. So, bali, in English lang yung name na Bernardo, naging Bernard. Tapos, dinagdagan nila ng Saint kasi sa sobrang pasasalamat nila sa gobernador na nagkaroon na ng sariling lungsod, ang Saint Bernard. So, ang Saint Bernard ay dating Himatagon na ngayon ay Saint Bernard, Southern Leyte dahil kay Governor Bernardo Torres. So, yun yung mga ilang lugar na pwede nating galain sa Saint Bernard, Southern Leyte. Pero sa totoo lang, hindi pa lang tayo nakakapangalahati sa mga lugar na pwede pa nating puntahan. Siguro sa susunod na panahon naman kasi wala na tayong oras. So, eto pa rin si Angelet Espinosa Malubay ang maghahatid sa inyo ng mga lugar na pwede nating galain, lalo na ngayong summer. Bye-bye!